Babalikan mo pa ba ang ex mo kung may asawa ka na? Sa isang malayong probinsya, simple lang ang pangarap ni Cherry. 25 taong gulang, kontento na siya sa tahimik na buhay basta't kasama niya ang kanyang nobyong si Rico. 5 taon na sila. Matibay ang pundasyon o yon ang akala niya. Isang gabi, nagpaalam si Rico. Kailangan daw nitong lumuwas ng Maynila. Ang sabi niya kay Cherry, "Mahal, para sa atin ito. Mag-iipon ako. Pagbalik ko, papakasalan na kita. Pangako yan." Umiiyak man, pumayag si Cherry. Kumapit siya sa pangakong iyon. Ang akala niya ang distansya ay pagsubok lang para lalo silang tumibay. Sa mga unang buwan, wala namang nagbago. Araw-araw ang tawag, oras-oras ang text. Pero habang tumatagal ang panahon sa Maynila, tila nagbabago ang ihip ng hangin. Ang mga tawag, naging madalang. Ang mga text na puno ng "I love you", napalitan ng mga dahilan. "Busy ako. Pagod ako. Bukas na lang." Hanggang sa dumating ang punto na wala na. Wala nang reply. Wala nang paramdam. Iniwan si Cherry sa ere nang walang paliwanag. Gabi-gabi siyang umiiyak, tinatanong ang sarili kung saan siya nagkulang. Sobrang sakit para sa kanya ang balewalain ng taong ginawa niyang mundo. Dahil sa labis na pag-aalala at pagmamahal, nagpasya si Cherry. Susundan niya si Rico. Baka may nangyari lang masama. Baka kailangan siya nito. Lumuwas siya ng Maynila bitbit ang kakarampot na ipon. Namasukan siya bilang tindera, tiniis ang init, usok, at hirap ng syudad habang patuloy na hinahanap ang kasintahan. Lumipas ang ilang buwan ng paghahanap. Sa wakas, nag-cross din ang landas nila. Pero hindi ito ang tagpong inasahan ni Cherry. Sa isang mataong lugar, nakita niya si Rico. Nakangiti ito, maaliwalas ang mukha, hawak-hawak ang kamay ng isang babae. At hindi lang basta babae, buntis ito. Halos gumuho ang mundo ni Cherry sa kinatatayuan niya. Ang mga tuhod niya ay nanghina. Ang lalaking nangako sa kanya ng kasal, heto ngayon, bumubuo na pala ng pamilya kasama ang iba. Habang siya ay nagpapakahirap hanapin ito, si Rico ay masaya na palang nakalimot. Gusto sanang sumugod ni Cherry, gusto niyang magwala. Pero nang makita niya kung paano alalayan ni Rico ang buntis, na-realize niya ang isang masakit na katotohanan. Wala na siyang babalikan. Hindi na niya nilapitan si Rico. Tumalikod si Cherry habang umaagos ang luha. Sa araw na iyon, nangako siya sa sarili niya, "Tama na, sarili ko naman ang mamahalin ko." Hindi naging madali ang pagbangon pero kinaya ni Cherry. Nagsumikap siya sa trabaho, inayos niya ang sarili. At sa proseso ng paghilom, dumating ang isang taong hindi niya inaasahan. Nakilala niya ang kanyang napangasawa, isang lalaking hindi puro pangako, kundi puro gawa. Minahal siya nito ng buo, tinanggap at pinahalagahan. Bagay na ipinagkait sa kanya noon. Lumipas ang mahigit 1 taon. Masaya na si Cherry, tahimik at payapa. Isang araw, habang namimili sila ng asawa niya sa isang mall, muling naglaro ang tadhana. Sa gitna ng mga estante, nakita niya si Rico, pero iba na ang itsura nito ngayon. Payat, mukhang problemado, at malungkot ang mga mata. Nagkatitigan sila. Agad na lumapit si Rico kay Cherry, tila nakakita ng pag-asa, humihingi ito ng tawad. "Cherry, sorry. Nagkamali ako. Ang gulo ng buhay ko ngayon, hiwalay na kami. Mahal pa rin kita, bumalik ka na sa akin." Nagmamakaawa ang mga mata ni Rico. Kung ito ang dating Cherry, baka bumigay na siya. Baka niyakap na niya ito. Pero tiningnan lang siya ni Cherry ng diretso sa mata. Walang galit, pero wala na ring pagmamahal. Tumingin si Cherry sa di kalayuan kung saan naghihintay ang kanyang asawa na may bitbit na mga pinamili nila. Ang asawang hindi siya iniwan sa ere. Humarap muli si Cherry kay Rico at sinabing, "Masaya na ako, Rico. Nung panahong durog na durog ako, wala ka. Ngayong buo na ako, hindi na kita kailangan. Pinili ko yung taong hindi ako kailanman trinato bilang opsyon." Iniwan ni Cherry si Rico na nakatulala at puno ng pagsisisi. Lumapit siya sa kanyang asawa, kumapit sa braso nito at naglakad palayo.
Sa huli, natutunan ni Cherry na hindi lahat ng umaalis ay dapat habulin. Minsan, ang pag-alis nila ang daan para makilala mo ang taong talagang nakalaan para sa'yo. Ang tunay na nagmamahal, hindi ka iiwan sa ere para lang maghanap ng iba. At ang tunay na kaligayahan, natatagpuan kapag natuto kang piliin ang sarili mo at ang taong pinipili ka araw-araw